Tahonera will explain to us why. So take it away, Coach Olive. Good morning, good morning. Thank you, Coach Geraldine. Ayan, napakagaling ng ating host. Paki-type naman dyan, heart. Ayan. Para naman sa ating napakahusay na host, ano? Ayan, ang pangalan ko po ay Olive Tahonera. Ayan po ako, yung sa first picture ko na naka-blue. Lagi po akong kumakain ng kanin, tinapay, pansit, noodles. Favorite ko po ang mga carbohydrates. Mahilig din po ako mag-snacks. Ayan. So dahil po dito sa napakagandang topic, mas naiwasan ko rin yung pag-snacks ng hindi healthy. At ang first 10 days ko, I lost 2 inches and 5 pounds, 23 pounds in 2 months. At ang maganda po dyan, nag-improve yung health kagaya ng problem ko sa digestion. Hindi po ako everyday nagsi-CR as in once a week. Tapos nagbi-bleed pa siya. Sorry sa mga nag-aagahan. Yun yung problem ko before dahil sa mga kinakain ko. And then, yun nga po, na-explain naman po yung benefit ng aloe tea and shake. So, mas na-appreciate ko siya kasi naayos niya talaga. Pati yung overeating ko, naayos niya rin. Yung antukin ko, nawala din. Kasi yung shake talaga natin, yung aloe tea shake, mas magbibigay sa'yo ng energy, ng nutrition. Kaya mapapansin mo, mas marami kang nagagawa the whole day. Hindi ka gutumin, mas healthier kasi right now, I am 51 years old. Wala po ako maintenance or medication kahit may lahi kaming diabetes, high blood, cholesterol or heart disease, naiwasan po. Kasi 20 years ko na po siyang iniinom. Since day one, ito po talaga yung agahan ko. At kapag gusto kong ma-achieve yung goal na weight ko, kung meron akong um, parties or gathering, mas dinadalasan ko yung pag-inom ng shake and then nagbo 1 meal ako para mas mabilis bumalik yung weight ko, no? Lalo na kapag meron kang mga parties na na-attendan. Ayan. So, mas na-enjoy ko po yung health benefit right now and healthy aging. So, marami po akong kakilala sa age ko. Nagme-maintain na sila ng gamot, marami na silang mga iniindang mga sakit. Ayan, so itong yun nga, napaka grateful ko with this products, with this company and this community kasi mas natulungan ako mas maituloy ko yung purpose ko in life kasi kung healthy ka, mas marami kang pwedeng tulungan, mas marami kang pwedeng mapuntahan, mas marami kang pwedeng matutunan. Kagaya nga po na mangyayari ngayong extravaganza sa Hong Kong. So dahil po, ang background ko po pala, government employee ako for 15 years. Ang salary ko is only 10,000 pesos that time. So imagine niyo po, takot pa akong mawala ng trabaho. Pero dahil po dito sa ating results sa products, mas mabilis po yung business. Ito nga yung sinasabi na hindi siya hard selling. Kasi ikaw na talaga yung kakalabitin ng mga kaibigan mo. Ba't ka pumayat? Ba't ka pumuti? Bakit parang hindi ka na masungit? Kasi yun nga po, kapag constipated ka, masungit ka eh. Kasi hindi ka naglalabas ng toxins, no? So, dahil po dito sa Good Nutrition ng Herbalife, so mas naging mas maging approachable ka. And yun nga, mas nakatulong sa akin yung business na to kasi pag nasa empleyado ka, nasa employment ka, fix ang sweldo mo. Ang sweldo mo, kikitain mo ng 15-30, alam mo, minsan may kulang pa pagka late, no? Pagka may mga absent ka. So, dito sa Herbalife, sipagan mo lang, samahan mo ng dedication, hard work, and commitment, sigurado, mas magkakaroon ka ng mas magandang business result. Kasi dito, hindi po siya kagaya nung kung sino yung nauna, sila yung magbe-benefit. Hindi po. Kung mas masipag ka sa sponsor mo, kung mas marami kang pangarap or marami kang goals, pas pwede mo ma-achieve yun agad. Kailangan mo lang talagang samahan ng action, samahan ng mga training, samahan ng, eto kagaya ng mga personal development training, sigurado mas marami kang ma-attract na customers, members, and mga business partners, no? Ayan, so dahil po dito sa opportunity na itong Herbalife, nakakapag-travel, kagaya nga po this coming May, pupunta na kami ng Hong Kong. Noong nag-empleyado po ako, never po ako nakapag-travel. Hindi po natataka ng passport ko. At dahil po dito din sa Herbalife Nutrition, na-qualify po kami sa free vacation, like Guam vacation, nabigyan kami ng 10-year multiple entry visa because of Herbalife. Nakapag-qualify din sa Vietnam vacation. And then, yun nga po, yung na-appreciate ko rito, yung freedom of time, nakasama mo yung family mo. Ito yung the best business kasi ano na siya eh, complete na eh. Ano na siya, nandyan na siya lahat. Meron ka ng healthy family, happy, may time ka with them, and then you can do the business. So, depende sa goals natin. So, um,
Kaya yung mga kakilala nyo, pwede natin tulungan sila pagdating sa opportunity kasi we have this amazing opportunity na pwede talagang mabago. Kaya nga ang tagline natin, live your best life with Herbalife. Ayan. So next please. Ayan. So, eto na. Simulan na natin ang topic natin. Kasi ang topic, ay may video po pala tayo. Wait lang po. Panoorin po natin tong video. Do you usually have time to prepare balanced meals rather than takeout or eating on the run? Hi, I'm Susan Bowerman, Director of Nutrition Training at Herbalife. Let's talk about a word that is often thought of as a dirty word, snacking. The truth is that snacking doesn't have to be an unhealthy habit. It's not unusual to get hungry between meals, particularly if you have a long stretch in between. The key is making sure that you have some healthy foods available in your home or office and that you weed out anything unhealthy from your grocery list. Ideally, your snack should have a balance of protein and carbohydrate to keep you going. A protein-enriched beverage, a piece of string cheese and a piece of fruit, or a small carton of yogurt should do the trick. Just make sure to keep your portions reasonable. Even a healthy snack can have too many calories if your portion is too large. Here are some foods that can be used to make up a healthy snack. Whole grains, which are rich in fiber and complex carbs. Fruits and vegetables, which provide valuable vitamins and minerals. Nuts and seeds, which contain protein and monounsaturated fat. And finally, low-fat dairy products such as milk or yogurt, which are high in calcium, protein, vitamins, and minerals. Just make sure that these are low in fat and sugar. It's important to understand that waiting for your next meal is not always the right choice. If weight loss or simply managing your weight is your goal, snacks are important because they help control your hunger. Eating several mini meals during the day will help manage cravings so that you don't binge on less healthy foods. Also, make sure that you eat meals on time and don't skip them. Ayan. So, nakita niyo po yung Do video, no? you usually Ayan, thank you so much. Ayan. So mga member dito, pwede pong paki-type 1 kung ikaw ay isang Herbalife member or meron ka ng Herbalife ID or license number. Kasi po, ito po mga videos na to are now available sa iyong account sa Herbalife. Ayan, so thank you. So lahat po ng mga, makikita niyo mga video ng mga doctors natin, yung mga ganitong mga information, yan lahat po yan ay available sa inyong Herbalife account. Kailangan nyo lang po siyang buksan, yung Age and Grow, madami po kayo matututunan doon. Sobrang para ka na ring nag-aaral. Ayan, so napakaswerte po natin na ang Herbalife pinoprovide sa atin para mas maging ma-better coach tayo sa ating mga customers. Ayan, so maganda po talaga bigyan mo ng oras kaysa manood ka ng kung ano-ano mga kung ano-ano na hindi makakatulong sa negosyo mo. So this one, bigyan mo talaga yung oras yung iyong Herbalife account. May mga videos doon, yung mga personal development trainings at saka yung mga about the products. Bigyan niyo po siya ng time na maaral siya, no? So ito po ay available. So kagaya po nitong topic na to, snacking can actually a good thing. Here's why. So napakaganda ng topic na to kasi ito po ay galing kay Susan Bowerman. Isa po siya sa ating, siya po ang ating Senior Director worldwide. Siya po ang ating nagtuturo ng education training sa Herbalife Nutrition. So imagine niyo po yung mga information na nakukuha natin from the top, ano na to, mga tao na talagang kilala sa Herbalife, no? So yan, sa panood, pakinggan po natin yung mga sinabi niyo or tingnan natin kung ano yung mga sinadjust niya. Okay, so next po. Sabi nga po, ito na, bakit nga ba yung mga tao nagsasnacks? Kasi most of us are making more trips to the kitchen these days. Di po ba? Yung mga taong nasa bahay, yung mga nag-work from home, ayan, laging pumupunta ng kitchen. In addition to simply being home more, there are few reasons we may be eating more often. Boredom in need. So, iba napapagod or nabobore lang in need of distractions or perhaps to deal with something a little deeper like anxiety or depression. Ayan. Yung iba, stress eating. Ayan. So, kaya nakakaroon sila ng snacks. Para kagaya ko before nung hindi ako nag-Herbalife. So, hindi pa ako tapos kumain ng lunch ko, kinakain ko na yung merienda ko. Ganun po katindi yung appetite ko, pang construction worker. So, yun nga po, dahil hindi tayo nakakakain ng balanced nutrition, kaya madami siyang hinahanap sa katawan natin. Okay, so next please. So may kilala po ba kayong mga ganon? Pwede po nating tulungan. So one reason snacking
has such a bad rap is because so many common snacks food are high in fat, sugar, salt, and calories. Kagaya po yung mga nabibili nyo sa mga groceries, sa mga convenience store, yung mga one-stop shop, makikita nyo po doon, ang dami po mga available. Pero pag binasa mo yung fat, yung sugar, salt, and calories, parang ayaw mo nang bilihin. Kasi nag-educate ka na hindi siya healthy para sa katawan natin. And if you're worried about how much you're eating throughout the day, ito po yung 5 steps to help you snack smartly. Ayan na. Ito natutunan natin. So next po. So eto na, tip number 1. Pag na-experience mo tong, many of us will mindlessly walk to the cupboard and find something to nosh and thinking we need to feed a food or craving. Ang totoo niyan, you may actually be mildly dehydrated and your food is really just craving fluid. So, you may be actually be yun nga, dehydrated. So, make sure po na yung water intake mo, kaya po ko yung mga coaches nyo tinatanong lagi, everyday nakailang water ka na, nakailang glasses ka na, nakakailang liters ka ba a day? So, minomonitor po talaga yan. Kasi minsan, yung tendency kapag kulang ka sa water, nagkakaroon ka ng cravings. So, make sure po talaga na katabi mo yung water bottle mo dyan or 1 liter water bottle mo dyan para in the morning, naubos mo na siya. Sa lunch, naubos mo na siya. Sa hapon, naubos mo na yung 1 liter. So, naka-total of 3 liters ka na. Kung ikaw ay isang nag-work sa isang place mo lang. Pero kung nasa bahay ka at sa feeling mo nakakatayo ka every hour, pwedeng every hour, 1 glass of water, like from 6 a.m. to 6 p.m. So you have total of 12 glasses a day ng water. So na-complete mo na siya. So make sure po na masusunod natin yun para sigurado na talagang nabubusog ka at naiiwasan mo yung mga cravings. Okay? So next po. Tapos sabi pa dito, tip number 2, healthy snacking can help you to work more nutritious food into your day. So the more you eat, open it, the easier it will be to work in your daily servings of healthy foods like vegetables, fruits, calcium-rich daily products. Preparing snacks that provide mixed low-fat protein like nuts, soy, protein products or non-fat dairy foods, and healthy carbohydrates like fruit, veggies, and whole grains. So, yun po yung mga napakaganda nating mga example na pwede mong gawing snacks. So, ako po normally ang ginagawa ko, yung na-appreciate ko yung overnight oats, no? So, gagawin mo na siya sa gabi, lalagay mo na siya sa freezer. Overnight oats, we have shake, non-fat milk or soy milk or almond milk, pinaka-base mo, hindi water. Lalagay mo yung 2 scoops of shake, 2 scoops of oats, lagyan mo ng nuts, raisins, mga little lang amount, or fruits, chopped na fruits, ilalagay mo siya sa freezer. So, gawin mo na siyang stocks the following day, no? So, pwede kang gumawa sa mga jar mo, ilagay mo na siya sa freezer para may on the go ka, para hindi ka nakuha na kung ano-ano, no? So, pwede po yun. So, next po, pwede mo rin siyang baunin kahit nasa daan ka, ilagay mo lang dun sa bag mo na pang baon mo siya, no? Okay, so next. So, eto pa. Tip number 3, snacks can fuel your physical and mental energy. It's actually normal to get hungry about every 3 to 4 hours. Totoo po yan. Kasi kapag gising ka, dapat talaga naman kumakain ka every 3 to 4 hours. Kung hindi, pag nalipasan ka ng gugutom, like after 4 hours, hindi ka pa kumakain, mag-acid ka na. Diyan ka na magkikrave. Diyan ka na mapapakain ng mga sweets, ng kung mga salty food, kasi ginutom mo yung sarili mo. Kaya di po ba napansin niyo po sa meal guide or sa iyong meal plan from your coach, every 4 hours meron kang kinakain, breakfast, lunch, merienda, dinner. No? So when you eat regular meals and snacks, it can help yung blood sugar more stable throughout the day. Kasi pag na-skip ka rin ng meals, ito rin yung pinagmumulan, di po ba, in-explain kanina, kapag na-skip ka ng meals, yung sugar tsaka insulin mo up and down, just stable. So, pwede kang magkaroon ng sugar, like yung diabetes, no? So, bawal na bawal po tayo malipasan ng gutom. Plus acid, yun nga, hyperacidity. So, wag na wag po natin gagawin. At hindi natin magagawa yung role natin the whole day kung ikaw ay isang nanay, employee ka ba, hindi ka makapag-function ng maayos kasi hindi ka kumakain ng tama, no? Okay, so next po, ng tama sa oras. Okay, tip number 4, ang substantial afternoon snack can help control portions at dinner. So sabi nga po, ang protein shake or cup of cottage cheese with some fruit or even low-calorie frozen meal. So pwede po siya. And if after dinner snacking is a problem for you,
try brushing your teeth. Parang signal na yun eh. After dinner, it works as a great signal to stop eating. Kasi sabi mo, nagtoothbrush ka na, may excuse ka na, ay, hindi na ako pwedeng kumain. Kasi nakapag-toothbrush na ako. Ayan. So, yun po yung isa sa mga ginagawa para din tumigil ka na sa pagkain, no? So, pero make sure naman na nakompleto mo yung mga water intake mo kasi minsan ang nangyayari, ah, tutulog ka na pero minsan magigising ka, kakain ka na naman, yung mga ganon, yung mga tendency ganon. So, ibig sabihin, na-found out ko lang talaga dito na pwede mo siyang gawin talaga na every 3 to 4 hours kumakain ka pero choose yung tamang pagkain, no? Okay, so next. Eto po, rethink your snacking habits. So sabi nga po, high-calorie snack food can contribute to weight gain and they offer little if any nutritional value. Totoo yan kasi yung mga high-calorie food like, alam nyo na yun, fast food, ayan. Pansinin mo, pag kumain ka dyan, ang bilis mo mag-gain ng weight. Tapos ang mangyayari pa sa'yo, wala kang sustansya, mamaya kakain ka na naman. Parang yung before ka hindi ka pa naka-Herbalife program, no? If you tend to snack when you're not hungry, maybe you're bored, stressed, angry, or tired. Yun nga po, yung nagsistress eating. So, measure din po yung mga, emotions mo. Think of other ways to deal with your emotions. Take a walk. Yan. Pwede ka maglakad-lakad, kagaya po ng ginagawa ng iba every morning, naglalakad sila, nag-exercise sila, nagsusumba, no? Or in the afternoon, pwede mo rin siyang gawin kung ano yung free time mo. Call a friend. Ayan, pwede naman para meron kang kakwentuhan para yung mga achievements mo, yung mga wins mo, yung mga um, challenges mo, pwede mong i-share and write in a journal or spend a few minutes in meditating. So yun nga po, kailangan lang natin yung mga ganyang moment kasi wag laging, yun nga, kakain ka ng kakain. Usually, nangyayari yan kapag kulang sa nutrisyon, no? Yung lagi ka nagugutom. Kasi nangyari na yun sa akin dati. Hindi ako nabubusog, no? Ayan. So, next, please. So, eto na. Kaya naisip ko, eto, pandemic time pa namin to ginawa eh. Kasi nga, noong time din, madami kang pwede kang gawin kasi hindi ka nakakalabas, no? Yung waffle, no? Yung waffle yan, gawa po yan sa shake. So, marami po tayong mga recipe na pwede mong pagkaabalahan sa snacks. So, let's say, ang kids mo mahilig sa waffle. Instead na bumili ka sa labas ng mga waffle na napakataas ng sugar, make sure na may kasamang shake, no? Para protein pa din siya. And then, like itong mga smoothie bowl, pwede mo rin siyang gawin, no? Kaysa bumili ka sa labas ng mga high sugary food. So yan, mix with dulce de leche, yung nasa taas, mix with chocolate or berry, cookies and cream, pwede. So, lagyan mo ng mga blueberries, lagyan mo ng, yung nasa ibabaw niya, nilagyan ko yan ng um, PPP, or any shake, ilagay mo lang sa strainer para may white, may something na decoration, and then lagyan mo ng konting syrup lang, mild lang especially for kids, gusto nila yun eh. Konti lang, no? And then, yung smoothie bowl naman, lagay mo lahat, like, you have your dulce de leche, then lagyan mo ng soy milk, non-fat milk, or yogurt, i-blend mo sila, and then lagyan mo ng, lagay mo sa bowl, may ice, ilagay mo na siya, and then lagay mo sa top yung mga, like, yung mga almonds, nuts, raisins, yung mga ganyan, para mas attractive, iba naman yung iniinom, kinakain mo, no, for your snacks. And then, eto rin, lalo na ngayon, magsa-summer, ang dami naghahanap ng mga ice cream, yung mga tawag dito, popsicle, ayan po, made of berry. So, pwede po kayo gumawa dyan for kids, ayan po ay berry with yogurt. Ayan, nilagyan ko rin ng yung may ginawa nga rin, hindi ko lang na-picture yung pwede mo lagyan ng mga jelly, yan, para mas, tawag dito, ma-enjoy ka, maiba naman yung flavor, lagyan mo ng mga fruits, no? So, lalo na yung mga bata na mahilig din sa mga fruits, no? Yung mga fruity na mababango, no? So, ito naman shade na medyo mas attractive din, kakaiba din, nilagyan mo lang ng something sa top ng mga fruits, ayan, so pwede naman. And of course, ice cream. Pwede kang gumawa ng sarili mong ice cream kagaya po niyan. Kasi bakit? Kung hindi mo to gagawin, baka mamaya yung mga anak mo bumibili na ng ice cream sa labas. So gumawa ka na ng sarili mong version ng ice cream na gawa sa shake kasi protein pa siya. Yan po ay berry
with soy milk or almond milk. Hinalo ko po dyan. Nilagyan ko po siya ng nuts. Nilagyan ko rin ng mga fruits like blueberries, frozen berries, ayan sa top. Pwede mo po siya lagyan ng type ng kids mo. Ang iba nga nilalagyan nila ng ano yung avocado. So, di ba, ganon. Kung ano yung flavor mong ice cream, ilagay mo lahat dyan para lang mailagay mo, ma-incorporate mo yung ating products. Kasi bakit? Ang dami po nagki-crave sa mga ganyang pagkain. So, incorporate mo na tong mga produkto natin. Kagaya po nitong coffee, di po ba ang dami pumupunta sa Starbucks, ayan. So, mga shuttles best. Instead of, bumili ka doon ng products na gano'n na mataas ang calories, dadagdag na naman siya sa timbang mo, dadagdag na naman siya sa, sa fats mo, hindi mo na naman ma-achieve yung goal mo, go for this. So, ayan, usually hinahalo ko sa shake. Ito yung breakfast ko eh. Chocolate, ayan, minimix ko sila together para ka nag-Starbucks. I-blend mo lang silang dalawa, lagyan mo ng almond milk, soy milk, yung pinaka-base mo, i-mix mo sila. Ay, grabe, ang sarap po. Goodbye Starbucks talaga. Tapos yung mga yun, mahal pa. Eto, protein pa siya. You have 80 calories, 15 grams protein, wala po siyang sugar. Tapos meron pang sustansya ng shake, no? So the best po, pwede mo ring i-partner sa dulce de leche, vanilla. Actually, kahit sa lahat ng flavor ng shake, ito po yung magic sa shake natin eh. Sa lahat pwede mong i-mix, ang sarap pa din. Hindi nagbabago yung lasa, promise. Ayan. So, ayan, so prepare a healthy snack for your kids, for your loved ones. Kasi po, kapag ka binigyan mo ng masarap na alternative na snacks itong mga to, sigurado, yung goals and ma-achieve mo yan eh. Kasi walang mga distraction, like may magkakasakit, may mga mag-worry ka na kasi bawal na yung ganito. So, sugar, cholesterol, mga ganon. So, ibig sabihin, nakafocus ka sa ang mga tao kasi mahilig sa mga snackings kagaya ko before. So, kapag ginawa mo yan sa family mo, sigurado ako, mas healthier kayo, mas marami kayong celebrations, mas marami kayong mga victories, ayan. So, mas marami tayong pwedeng mapuntahan, travels, kasi healthy tayong lahat. So, ayan. So, thank you so much. Ito pa, oh, popsicle na parang ube. Ayan, pwede po siya. Lagyan mo lang din siya ng granola or nuts. Ayan, yun yung mga hinahalo ko lang. So, right now, ginagamit ko na almond milk. So, berry, ayan, sample lang po yan ng mga ginagawa ko. Yun yung po ay kasama sa mga recipe natin. Sure Coach po, meron po tayong mga recipe. At dito rin po sa session ng itong Virtual Nutrition Club natin, every 7 a.m. Ayan, so meron po ayan, tas eto nakita nyo naman po yan. Alam Okay, ko, buksan alam na. mo yung brand na yan. Tinatakan ko lang ng Herbalife, tapos gumawa pa ng PPH. Ma-on po namin yan sa spectacle. Ayan. Pag So, nalilipat ang protein balls daliri, po yan, gawa po yan sa Rebuild. Ayan. So, with peanut Grabe naman to, walang hindi auto crunchy makadukot. peanut butter. Sarahan na. And then, lagyan mo lang siya ng raisins, lagyan mo ng Can you sing? Yummy! Of course! Kasi bakit? Pag healthy ang snacks mo sa train, kakaantokin, maa-absorb mo yung turo ng speaker. Kaya make sure po na yung mga products natin, minomaximize mo talaga siya. Ayan po yung mga example. So, sabi nga po, a small nutritious balanced snack can help keep you energized between meals and help you control your hunger at meal times. Kailangan mo paglabanan yung gutom. So, make sure po talaga na nandun yung shake. Marami po tayong mga experience na kapag nagsishake ka, busog ka for 3 to 4 hours. So, nakasave ka na. So, gawin mo na lang siyang alternative dun sa mga snacks mo. Ayan. So, thank you so much with that. Sana po nakatulong po sa inyo yung mga snacks natin na pwede mong gawin sa bahay at sa kids. Alright, thank you so much. Back to you, Coach. Yay! Congratulations, Coach Olive, and thank you so much po, no, for sharing with us healthier snack alternatives. So you just have to be creative, mindful, and intentional in preparing your meals, especially your snacks. Kasi ang laki pala ng matutunan